Yung pakakot pa sakay, syempre maraming salamat sa client natin kahapon. At syempre sa mga tropa natin kailangan ng sound and light dyan, PM na kayo sa amin. At syempre umpisa natin to, dyan tayo sa Dap-Dap. Yan, syempre isa sa pinakamasarap na papaitan dito sa Plaridel. Punta lang kayo dyan kay Ate Beth. At saka syempre dumaan tayo dyan sa pababa dyan sa may Plaridel. Pero yung mas hindi ko na video yung dun sa may makipot na dinaanan namin pa Cubao Plaridel. May Cubao Plaridel Street pa. Cubao Street Plaridel. Basta ganyan dito sa Plaridel. Medyo napakakipot at nakakasabit-sabit yung kuryente. At galit na galit siya. Siyempre yung mga residente ron. Pero ayun nga kahit pa paano nakaraos, nakatuloy naman tayo. Inayos na lang nila Tito Bembol yung kuryente ron. Ayan ang isa sa kailangan natin minsan pag naghahakot, inaalam natin yung kung mababa yung mga kuryente sa lugar, kung masyadong skinita at kung masyadong looban yung paghahakutan natin. Ito, nandito na kami yan sa mismong pinaghahakutan natin sa Cubao Street niya dito sa Plaridel. At yan, papunta na kami ron sa hahakutan namin. Masaya na kami kasi nakahakot na kami, mukhang maaga lang kako kami makakatapos. Pero nung pagdating namin doon, may isa kaming problema, yan, muulan. At halos napakalayo pala nung pagdadala namin ng gamit. Sa pagdadalang pa lang ng gamit, isang balik mo pa lang, pagod ka na kasi nga sobrang layo. Tapos ang medyo isa pang problema, second floor, napakakipot at napakadulas nung daan. Yan, nakita nyo yung kahabaan na yan. Talagang kung lalakarin nyo siya to 2 minutes siguro o 3 minutes bago ka makarating dun sa karsada. Tapos kada balik mo gano'n naman ng gano'n, kaya masyado natagal lang kami. Tapos inabutan pa kami ng ulan. Pero ayun nga, dahil nga medyo hindi naibigay sa atin yung details ng ating client, kasi nga medyo busy rin daw siya pang gabi, parang pang gano'n, kaya hindi na ibibigay yung detalye. Kaya nangyari, nabigla tayo na skinita pala at gano'n. Pero yun naman, mabilis sa mga kausap sila, ma'am, sila sir. Kahit pa paano naman, naging considerate sila dahil na kahit umuulan, kahit na nagbigay naman kahit na pandagdag dyan sa mga taga-buhat natin, sa mga kasama natin magbuhat. At kaya nga, kahit driver lang ako, kailangan ko pa rin magbuhat dyan dahil gusto ko nga mapabilis. Kasi nga may gagawin kami dapat dito sa bahay pabubutas ko yung lalagyan ng aircon, kaso nga hindi na namin kinaya ang oras. At saka nakita nyo yung hagdanan na yan, napakakipot talaga ng hagdanan na yan. Pag malaking gamit, doon na namin, mamaya makikita nyo sa video, dyan na namin ipinadaan yung sa gilid na yung kama. Kasi nga hindi kasya rito, nakita nyo, yuyuko ko pa para dumaan. Tapos napakadulas pa ng tiles na yan. Tsaka itong mga bag nito, mga kahon na yan, ubod ng bigat. Yun nga, sa mga maglilipat balang araw hanggang maaari, di baling madaming box, basta hindi kumbaga yan, kasi napakalaking box niya, tapos siksik na siksik, kaya sobrang bigat, napakahirap. Buti na lang meron ako ritong parang trolley nga dito sa bahay, kinuha muna namin kasi nga sa sobrang layo na yan, di bali sana kung malapit lang, pero sa sobrang layo nga na yan, medyo talaga mahihirapan, mahihilaturan pa, tapos problema nga, umuulan pa. At yan, yung kipot pa ng daan, ayun ang mga talaga nagpabagal sa amin. Inabot 10 AM kami doon, inabot kami ng 3 PM sa paghahakot sa dalawang hakot, kasi nga yun, yung ulan, yung layo ng hakotin ng ganyan. Pero ayun nga, kahit paano naman, yung mga kasama naman natin, kahit nahirapan, mga ganado pa rin. At saka yung shoutout sa kangkong chips ni meron na rito sa Baliwag. Rigor si Tanggol. Yan, basa tayo. Anak ng toko ang hakot to. Kita nyo yung dulo na yun. Doon kami sa dulo. Hindi kasi sinabi sa atin na malayo na yung lakarin, dadalhin, tapos second floor pa. Pasang sisiw ka na, mula no. Ang toko. Yon, kaya rin natin minsan inaalam, kaya rin marami tayong tanong sa mga client natin. Kasi nga, minsan nakakahiya sa mga kasama natin taga-buhat. Kung na sobrang layo, tapos karaniwan, binibigay natin ng rate,
kunyari 400 sa magbubuhat, 400 to 500. Kailangan natin na dagdagan pag ganun kalayo. Kaya gusto kong malaman sa mga client natin na yung honest na sasabihin nila, sir, ganito kalayo, ganito second floor, ganyan. Marami. Para kahit papano, nagpo-program on, alam nung mga kasama ko, nasasabi namin. At saka yan nga, kumain na rin kami. At syempre, pagkakain, CR muna. CR break muna tayo dyan. Dyan sa may malapit lang. Sobra, basang-basa kami dyan. Kaya nung pangalawang hakot namin, buti na lang tumila ng konti at saka may mga aso. Medyo itong pangalawang hakot, konti na lang yung sobrang bigat, pero marami siya na naka-plastic. At saka ito nga, ito yung kama na idinaan namin doon sa may gilid ng, basta may pinagdaanan kami ron. Tsaka yan. At sa akin na rin sumakay sila, ma'am. Magandang kwentuhan. Ayan naman ang kagandahan sa pahakot natin. Marami tayong nakikilala. Marami tayong nakakakwentuhan habang biyahe. Kunyari kasi sumasabay sila sa amin. Papunta sa ron sa nag-enjoy din ako sa pakipagkwentuhan sa mga nagiging client natin. Kasi nga nakakapagkwento rin ako nung nakaraang ka ako doon sa may hinakutan ko. May umaalis yung babae. Umalis yung basta yung lilipat, may barangay, may naghahabulan ng taga, may umaga kagigising lang yung tenant at saka nagmumurahan, alis na kami rito, nagbayad naman kami ganito, parang nag-away na minsan nadadatnan namin na syempre hindi na namin pinakikita rin yung mga mukha ng mga ganun at saka yung mga kwento na yun sa mismong video. Dito ko lang sinare sa video nito kasi nga totoo nang nangyayari na meron din talagang hindi nagkakasundo na nagpapaupa at saka umuupa. At marami pang kwentong chismis na dito sa isang apartment nito. Kaya kami umalis kasi nadadamay kami na pag sumusugod yung asawa ni sir, kumbaga nabubulaho sila, lagi nag-iskandalo, may mga ganun pa. Pero realidad ng buhay yan kasama sa ganyan. At saka pagdating nga namin dito, nakapagbaba kami ng konti, bumusan sobrang lakas ng ulan, yan. Pero namahinga kami konti, sabi natin pahinga na tayo konti. Tapos yung pag break namin, sorting spray, rat-rat na naman kasi nga gusto namin mabilis kaagad. At medyo masama-sama pa rin ang panahon ngayon. Kahit ngayon, habang nag-i-edit tayo nito, medyo kumukulog-kulog pa sa labas, malakas-lakas pa yung ulan. At ito nga, sabi ko nga, konti na lang yung gamit, medyo magagaan. Pero ang problema dyan, malayo nga. At saka syempre, i-video natin yung sarili natin para kunyari nagbubuhat tayo. Pero yan syempre, tutulong tayo. Nagtotoko yung hairline natin dyan, pang malakasan. At saka ito nga yung second floor. At ito na yung pinaka-pinale natin. Ipapanik na namin yung papag na yan, yung fire exit ba tawag dyan? Parang fire ganyan. Sadya namin dinaan yung papag. Buti na lang may ganyan. Kasi kung hindi kakasya yung papag dun sa hagdanan. Kaya yun, pati yung table dyan na rin namin yun. At saka syempre pagdating namin sa bahay, nag-food trip kami konti, na shot kami ng konti, 2 boteng gin lang yata yun, himasmas ng pagod. At saka syempre pampasarap tulog na rin. Pero hindi rin ako nakatulog kasi pagkatapos namin uminom, natulog ako, tapos nagising ako ng 12 yata, 11, hindi na ako makatulog. At saka ito syempre shoutout sa nagbigay sa atin ng kabuti, yung maging client natin last time na taga Pinagbarilan ba yun? Ay, taga Santa Barbara, Hamon. Basta yung shoutout sa'yo, maraming salamat. First time ko makatikim ng kabuti. Kasama kayo na nag-enjoy naman ako, nasarapan ako. Tsaka maraming salamat ulit sa dalawa ito, Tito Bembol at saka kay Insan Dennis. Maraming salamat sa mga client natin na patuloy na kumukontak sa atin. At alam ko mas marami pa tayong magiging client at mapagpagkwentuhan sa pahakot pa sa kayo. Yun lang, PM lang kayo sa amin pag kailangan nyo. Maraming salamat po.